salamat po for all of you to come ngayong umaga. This is special day sa ating lahat. Of course, this is the Lord's Day. Basahin po natin ang verses 5 to 7 ng Psalm 84. Verses 5 to 7. Okay, salamat po. Psalm 84, verses 5 to 7. I mean, everybody in the house should read the Word of God. Amen? Okay, please, yung mga ipapat, dito natin po-open sa harapan. Okay, so salamat to. Siguro mas mainam yung mga block ng seats para mas matibay. Okay, ready? Verse 5 hanggang 7, begin. Mapalad ang tao ng kalakasan ay nasa iyo, na may mga daan sa kanyang puso na tungo sa Sion. Nadaran sa libis ng iyak na ginagawa nilang dako ng mga bukan o tinatakpan ng pagkapala ng maagang ulan. Sila'y nagsisiyaon sa kalakasan, bawat isa sa kanila inapakikita sa harap ng Diyos sa Sion. Now let's go back to verse 6. Verse 6, sabay-sabay po tayo, begin. Ito niya sabi, libis ng iyak, the valley of Baca. Tayong magsilpo. Let's all be seated. Church, listen. Kung kayo po ay walang problema ngayon, fine. Salamat sa Diyos. But if you are tulad namin and the rest of us na may dinadaan ng pagsubok, kung kayo tulad ng marami na dinadaan ng mga karasang mabibigat, this message will help you. And for those of you who are not passing through some issues, this will also help you para pagdating mo sa libis ng iyak, kargado ka. Amen? I want you to listen. Ano mang dinadaan yung experience, kalungkutan, suliranin, whatever, those are valleys, pero may value. Yun ay larawan ng libis ng iyak na mayroong halaga. Hindi kayo paralaanin ng Diyos sa valley of Baca na walang silbi. Hey church, listen. Hindi ka dadaan sa anumang pagsubok, problema, anumang pagsubok na hindi mo nakontrolado, na hindi mo inaasahan, God will not allow you to pass so the valley of Baca na hindi may saysay. Amen? So, huwag na kayo mag-umiyak. Huwag na kayo maghimutok sa Diyos. Huwag na tayong gumawa ng anumang paraan na lalo ikalulubog natin sa usap because the valley of Baca has value. Let me say your story. Hey, listen, istorya. Editor ng dyaryo. Sabi niya sa mga news anchor niya, news reporter niya, punta kayo sa lugar and get some news, scoop, lahat ng mga front page issues. Lakad sila. After a while, tumawag kayo sa mga reporter niya, Sir, scoop po siguro to. O bakit? Anong babalita mo? Meron nung naganap na matinding sunog at isang malaking truck ang sumalpok sa bahay at isang malaking bato ang gumulong sa bahay. Sabi ng editor, ano naman, lagi nangyayari dito yan. Palagi na lang. Anong issue dyan? Hindi na kailangan mabalitaan. Sabi ng reporter, hindi sir, issue po yun. Bakit? Bahay niyo po yun, sir. Bahay niyo nadali. Yun, nagiging iba. Yung problema ng isang tao, hindi mo masyadong dama. Malala, mabigat, hindi ka masyadong affected. You know why? Hindi kasi nangyayari sa'yo. But when that happens to you, church, when that happens to us, ay mausapan yun. Malalang nangyayari sa isa, hindi mo masyadong inintindi. Sa iyo na natalis yung anak mo, pumutok ka noo, ang laking problema mo na. So we all have some valleys. We all have some experiences. But again, the value of valleys, ang valley o suliranin or experiences ay merong halaga. Huwag niyang binabaliwala. Amen? Ay sa isang reporter o sa isang dyaryo, sa isang city, hindi ko sabihin pangalan, merong 7 bloke ng isang city ang nabalot ng fog. At alam mo bakit? Merong mga droplets of water na nag-cause ng fog sa paligid, na nag-cause ng iritasyon sa maraming mga sasakyan. At ang ay sila nakapag-aral, yung 7 blocks
ng city na yan na binalot ng fog. Tinuos nila kung gaano karaming tubig ang nakabalot. Ano yung gaano karami? Isang basong tubig. One glass of water is enough na na-split sa billions and billions of tiny droplets na cause ng fog sa 7 city. Isang basong tubig. Church, may mga experience tayo. Isang tinga lang ang laki ng suliranin kumpara sa isang kapatid. Pero ang laki ng problema idudulot sa iyo. Isang malaking tuntok lang na suliranin dinadaanan mo. Ang naranasan ng isa, sa kanya isang napalaking boulder. So, either malaki o maliit, the valley has value. May saysay, may kahalagahan. Huwag niyong binabalewala. Ang value niyan pag inilapit mo sa Diyos. Pag itinawag mo sa Diyos. Pag sinabi mo, I have my valleys, I want you to help me. Hindi yung may problema ka, toma, di ka nagdiit, layas. Pag uwi mo, wala ka ng postiso, naisuka mo sa kung saan kanal. Wala ka ng postiso, may problema ka pa rin. May problema ka, pinuntabi mga kamaratesan mo. Walang nangyari. Sumagat ang ulo mo, na-observe mo lahat na negative. Pag sa bahay, ganun pa rin ang problema mo. Why not go to God in prayer? Amen? 1 Peter 5:7. 1 Peter 5:7. Ilapit mo sa Diyos ang suliraning meron ka. Tayo mga Kristiyano, you cannot almost blot out everything pagka binaliwala natin ng Diyos. Sa atin, marami tayong mga fog na kinakaharap. Pero we are being choked ng isang basong tubig. Ano man ang kabalasan meron kayo? Ilapit mo sa Diyos. Why? God cares for you. Kay church, God cares for you. May malasakit ang Diyos sa iyo. Ikaw lang ayaw lumapit sa Diyos. Ilapit mo sa Diyos. Pag mayroon suliranin ka, sabi mo agad, Panginoong Jesus, help me. Say the word, Panginoong Jesus. There's power in the name of Jesus. Salamat sa Diyos. Luke 8:14. Ano sabi ng Bible? Luke 8:14. You will be choked. Nahulog sa dawagan. Samantalang silang sisyal sa kalakad. Iniinis sila ng mga pagsusumakit, mga kaimanan, kalayawan. You are being choked. Iniinis ka ng lahat ng suliranin, lahat ng kalayawan, lahat ng mga bagay ng mundo. Iniinis ka, inaabala ka. Pero sabi ng Diyos, 2 Timothy 1:7, 2 Timothy 1:7, God has not given us a spirit of fear. Hindi binigyan ka ng Diyos. God is not giving you takot, kundi espiritu, kapangyarihan, pag-ibig, kausayan. Saglit lang ito mga kapatid, so huwag kayong mabagal makinig. Hindi po talaga madali ang buhay. Life is not easy. At lalo na po, ang buhay ay walang saysay kung walang mga lambak, kung walang libis ng iyak. Maganda sana hindi ka na nagkaroon ng suliranin. Maganda sana hindi ka na nagkaroon ng problema. Pero mga kapatid, believe it or not, hindi pinangako ng Diyos na pag naging Kristiyano ka, you will never have problems. Wala pa sa Biblia yan. Wala sa Bible na pag naging Kristiyano ka, nag-ialak ka ng Diyos, mawala ka ng suliranin sa buhay. Wala sa Bible yun. In fact, lalo kang gagalawin ng Diablo, kukulipulan ka ng suliranin, dahil iinisin ka ng demonyo para mawala ka sa Diyos. Ang naging maganda, naging Kristiyano. Nakikinig mo kayo? Ang naging maganda, naging Kristiyano ka, naging anak ka ng Diyos, pupunta ka sa langit. Amen? Yun ang wala sa iba. Pag naging Kristiyano ka, you will be going to heaven. Meron kang mansyon sa langit na bayan. That will make the difference. Mga kapatid. Kaya ang tao dapat maging Kristiyano, hindi para mawala siya ng problema, kundi para tumibay siya sa problema. Dapat maging Kristiyano ng tao, hindi para mawala ng pagsubok, kundi para tumibay siya sa mga pagsubok. Yun ang kailangan. Una sa lahat, tandaan niyo mga kapatid, every valley of Baca ay may value. Una, you will have difficulty encountered. Verse 6, 84 verse 6. The valley of Baca. Pinaalala ko sa iyo, nagdaraan sa libis ng iyak, na ginagawa ng dago ng mga bukal.
tinatakpan ng pagpapala ng maagang ulan. You will have difficulty encountered. Ito po yung valley, yung libis. Ito yung bundok yung dalawang yan, ito yung pagitan. Lambak, malalim, lugar kung saan naroon yung depression of Earth's surface. Naroon yung deep places between two mountains. Naroon yung mga dark places. At masakit na, hindi lamang depressing, deep, dark, discouraging. Pakicheck nyo nga ito. Pakicheck nyo, baka magsaksakan. Pakipuntahan niya. Pakipuntahan niya. Okay. Tell nyo ha, the valley of Baca, the valley of weeping, sorrow. Sa ibang panig ng mundo, it refers to the valley kung saan dumadaan yung mga pilgrims, mga malalakbay, kung saan sila ay nananatili roon para magpahinga. Dahil doon medyo safe sila ron. Pero sa lugar na safe, ando doon ang mga pagsubok. Minsan ando doon ang mga mandarambong, mga pirata. Pero don't be discouraged when you pass through the valley of Baca. Bakit to? The valleys are inevitable. Hindi may iwasan. John 16:33, hindi may iwasan talaga ang suliranin sa buhay. Pero mayroon magandang balita. God overcome them. Basta mga kapatid. Laksan niyo loob niyo. Tinig niya ang sanlibutan. Amen? You will have some tribulations, but be of good cheer. Dinig ni Kristo. Valleys are inevitable. Pangalawa, valleys are impartial. Lahat ay dadaan doon. Hindi pwedeng hindi dumaan ang mga taong lumilipat ng lugar. And number 3, valleys are inexplicable. Although mayroon ipaliwanag, pero it would happen. May mga nangyayari sa ating buhay, ang hirap ipaliwanag. Basta hindi mo kaya ipaliwanag, it will happen. Sabihin ng Panginoong Diyos, hindi ko po kaya ipaliwanag, pero tulungan mo akong maintindihan. And this is what makes our time sa valley of difficulties. Dahil hindi mo maintindihan, bakit nangyari? Ikaw na matapat sa Diyos, ikaw pa nagkaroon ng suliranin. Sino nagsasayang ng oras sa mga bagay na masama? Siya yung mayaman. Di ba? Again, sasabihin ko sa inyo, baka tinatanong nyo, bakit pastor kung sino pa yung Kristyano? Siya pa yung may suliranin, siya pa yung nabigat ng pagsubok. Bakit si Kristyano, siya pa nagdudusa? You know why? Ang tanong ko, ang sagot ko, bakit naman hindi? Dahil kailangan ang tunay na may kakayahang pumasan na ano ang pagsubok. Wala nang iba. Ay ibang tao, pag may suliranin, nagpapakamatay. Pag may suliranin, umiinom, hanggang sa malango. Ay iba, gumagawa naman kabarsugan. Pero ang Kristyano ang tunay. Pag nagkaroon suliranin, you are the only one who could take it. Kakayanin niyo, mga kapatid. With flying colors. Bakit naman? You have Jesus in your heart. Kaya pag may suliranin kayo, please lang, huwag niyo na ilagay sa Facebook. Ha? Pwede ba? Huwag niyo na ipapaskal doon ang mga himutok niyo. Sama ng loob ninyo. Huwag! Salamat sa mga Kristiyanong napakabubuting kalooban. Halimbawa, si Pedro. Nag-himutok siya dahil nag-away sila ang girlfriend niya. At sinabi ng kapatid natin, Kuya Pete, huwag mo na ilagay doon. Huwag mo na ilagay. Sige na. At inalis niya. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, if you want to upload your sentimiento di patatas, if you want to upload your ibutong hininga at himutok sa buhay, doon i-upload sa Diyos. Amen? Parang wala akong kausap pa. I-upload nyo sa Diyos. And He will help you. Huwag sa Facebook. Happy? Huwag sa Facebook. Kakanta utang tuloy ko sa'yo. You will encounter difficulty. Pangalawa, destination expected. Ay, ito seryosong usapan pa rin. Pagka kayo naging Kristiyanong tunay, tulad natin, expect you have a destiny. Papunta kayo sa langit, diretso sa langit. But along the way, Satan will derail. Satan will attack. Satan will do his best para abalahin kayo. Nasa inyo na, pag nagpauto kayo kay Diablo. Dati kasi, barkada niyo siya eh. Di ba? Dati, konting aya niya, toma kayo. Konting aya niya, chismisan kayo. Konting bagay lang, sinasama niyo siya. Ngayon, Kristyano ka na? No way, Jose. Ayaw ko na sa'yo. Kay Jesus na ako. Tao na ako ng Panginoon. Ah, ganun ba? Yayari ka sa akin.
sabi ng Bible? Romans 8:31. If God be for us, who can be against us? Pag Diyos isama sa akin, sino makakalaban sa akin? Basta, mga kapatid. You see? Nung araw, ako'y worker sa church. Wala kami pagkain. Umuulan. Bumabasag ng church. Wala kami pagkain. Napakapayat ko pa ako nun. Ang waistline ko ay 23. Ngayon, huwag niyo nang tanungin. Mamaya-maya, may pumasok na dalag. Nagkaroon kami ng ulam. Dumaan sa baha. Sumunod ng mga araw, wala kami ulam, uli. Wala kaming pambili, hirap-hirap ang gawain. Nanuso kami. Nanuso. Golden snail. Kinakain pa ngayon? Kumain ako. Sumunod na araw, wala naman kami pagkain. Sabi ko, wala namang bago, lagi naman ganun. Hirap-hirap sa buhay. Nananalain kami. Magkaroon kami ng ulam. Mamaya-maya, may dalang pusa. Yung pusa may dalang bangus. O, di may ulam na kami. Hindi mo na may malaman kung ka nagsasauli. Wala namang address. Ibig sabihin, God will provide. Amen? Isang araw, nag-iisip ka kung paano ka mabubuhay. Paano ka kakaraos. Mga pala, that was 10 years ago. Buhay ka naman yan, di ba? Nag-aalala ka kung saan kaya kukuha pang tuition, anumang bagay. Mga pala, alalahanin mo, that was 5, 10, 4, 1 year ago. And yet, you're still alive. Buhay ka ngayon. May ikukwento mo na lang how God has been good. You may be passing through the valley of Baca. You cry. Sabi, Panginoong Diyos, tulungan mo kami. Panginoon, kayo lang makakatulong sa amin. And God, who sees you, will help you. Gagawa siya ng paraan. Hindi niya hayaan kayo ay marimos ng tinapay. Sumunod na bagay, mga kapatid. You may be passing through some valley of Baca, pero let me explain, to explain, not only na meron tayong difficulty encountered, destination expected. Let me say this, duty explained, 84 verse 6. Again, ano sabi ng Bible? 84 verse 6 ng awit. Nadara sa libis sa iyak na ginagawa nilang dako ng mga bukal. Okay? Pero sa English, mga kapatid. Pag dumadaan ka sa suliranin, hey, you have some duty to do. Pero sa English. Who passing through the valley of Baca, ano sabi? Make it a well. Gumawa ka ng balon. Hey, church, pag may suliranin ka, wag kang, walang gagawin. You would kneel down and pray. Huwag na wag ka nakaupulan, nagmumudkot ng kuko mo, nagginawa mong sumi, nalatod na balik siya, minumura mo, baka yung minumura mo, yung may padala sa ng Diyos. When you are passing through some valley of Baca, valley of pain, of sorrow, when you are passing through some suliranin sa buhay, wag na wala kang gagawin. You tell it to God. And sabi ng Bible, make a well. Do something that would benefit you and others. Balikan natin ang paliwanag. 84 verse 6. Gumawa sila ng balon. God gives His people the supply. Balon na walang tubig, papadala ng Diyos ng ulan para maging pakinabang. Meron laging katuwaan sa mga naglalakbay doon na sa tuwing dadaan sila ron, yung mga tao nakakasubong ng kapahingahan, refreshing moment dahil doon may tubig na maiinom. Ginawa nila, ginawa nung nauna sa kanila. So make a well. Make something that will benefit others. Gumawa ng bagay na produktibo. Pagka kayo ay nangungunsumi kayo sa maraming bagay, harap kayo tiklipin damit. Tiklipin nyo na maraming beses. Sa konsumisyon sa maraming oras, kakita-kita nyo, ang ganda na salisan damit ninyo. Pag nangungunsumi kayo sa isang bagay, punta ka sa kusina, hugasan lahat ng dapat hugasan doon. Pagka sa konsumisyon nyo, nakita nyo nakasalisan lahat. Amen? May kausap mo ba ako? Pag kayo may sinulang dinadaanan, you are passing to the valley of Baca. Do something, mga kapatid, na may pakinabang. Hindi lang ninyo, papakinabangan naman mo sa buhay. Para pagdating nung nang-aaway sa iyo,
Okay na okay to ah. Sabi ng Diablo, aawain ko nga ulito. Mali, no? Pero ikaw, may ginawa ka. May mga tao talagang kinakarir ng konsumisyon sa buhay. Kaya sa konsumin naman ng Diyos. Ang sasabi ko mga kapatid, don't do nothing. Ano sabi ng Bible? Pag ginawa mo yung mga balon, God will fill their pools. Pupunin niya ng tubig. So mapalad po yung mga Kristiyano na ang lakas niya sa Diyos, nakitiwala sa Diyos, ang puso niya ay sa Diyos. Wells are for you and wells are for others. Huwag ko kayo maging delinquente sa inyong trabaho. Kung may suliran kayo, may pagsubok, huwag niyo kalimutan, lalo kayo dapat nag-church. Amen? Lalo kayo dapat nananalangin, nagbabasa ng Bible. Lalo kayo dapat nag-aakay ng kaluluwa. And you tell the devil, pag di mo ko tinagdan ng Diablo ka, baka magpastor pa ako nito. So sabi ko, huwag kayong patalo sa mga suliranin. Sabi ko sa kanya, problema ka lang. Pilipino ako. Di ba? May ganun salita eh. Si Abraham, naghukay ng balon. Isaac, naghukay ng balon. Si Jacob, naghukay ng balon. Noong araw, walang katubig-tubig. But when they dug well, nakinabang sila, nakinabang ang ibang tao. Gumata ng bagay na mapapakinabangan. And let me share the following in closing. Marami tayong dyan dinadaan ng Valley of Baca, Valley, libis ng iyak, ang mga Kristiyano. Pero ilan lang ang gumagawa ng balon. So do not waste your valley by just staying there. Stay there and dig a well of blessing. Panginoon, bigyan mo ko ng malalim na kaunawaan para ako po ay may pakinabang sa iyo. Si Paul, when he was in prison, he dug wells of many things. Sinulat niya ang mga salita ng Diyos. At ang gawin pag-aaralan natin. So ano po importante? When you're passing through the Valley of Baca, ano pwede nyo iwanan? Maniwala tayong Diyos, lumugo ka bilang Kristiyano, magpatuloy sa pagtatapat sa Panginoong Diyos. Isang mag-ama, mahirap na mahirap lang, halos wala makain, ang inabot ng malaking problema sa buhay, umuwi sila galing sa pangangaso, pagharap ng kalakal, nakita lang ba nila na isininod, nasusunog, wala na silang mailigtas, kundi dala ng bata na teddy bear. Tatay, wala na bahay, tatay, wala na dito lang, tatay, umiyak siya. Habang kinukuyabit na yung tatay niya, ang tatay niya may nakatingin. Sa bahay na susunog, umiyak siya ng lihim. Habang anak niya, tatay, wala na dito lang, tatay. Sabi ng tatay, shh, hindi patay ang Diyos. Tumahimik ka, hindi patay ang Diyos. Pag mayroong isuliranin, you're passing through the Valley of Baca, tell yourself, Fred, tumahimik ka. Buhay ang Diyos. May suliranin kasi yung pamilya ngayon. Sabi pa kayo ng Diyos, sabi mo kay Pedro, kay Juan, kay Fred, tumahimik ka. Buhay ako na nakakakita sa iyo. Huwag na huwag kayong gagawa ng masama. You tell yourself, shut up. God is not dead. Again, bakit kayo na Kristiyano, na matino, maayos, walang bisyo, tapat, magalang, maayos ang buhay? Bakit kayo pa? Bakit kayo pa ang dumadaan sa pagsubok? Dahil kailangan may kakayanang labanan ng mga pagsubok. Wala kang iba. Kakayanin niya. Tulungan tayo ng Diyos. Let me read this verse. Psalm 30 verse 5. Psalm 30 verse 5. Tandaan niyo talatang ito. Madilim na madilim ang paligid ng inyong buhay. Wala man kayo makita liwanag. Tandaan niyo, mamaya-maya, magbubukal liwanag na. Basahin niyo talata. Begin. Weeping may endure for the night, but joy cometh in the morning. Hindi po kailanman mangyayaring magdamag habang buhay. Magdamag, madilim. Mamaya-maya, bukal liwayway na, umaga na. Valleys are time of remembrance. Sana, ano man mangyari sa inyo, huwag niyo makakalimutan, God is not dead. I want you to see this film. Marami kaabala ng pamilya. Pero ayaw
hope you will learn this lesson. Then we will pray.